mabilis yung pagpapahatid natin ng tulong sa mga lugar na naapektuhan, especially that all assets and resources of the national government will be mobilized. So, ibig sabihin lang po niyan, magtutulong-tulong ang bawat ahensya ng pamahalaan para matiyak na makarating yung pong kinakailangang tulong doon sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Tino at yung posible pang maapektuhan nito ng Bagyong Uwan. Isa pa dyan, Alan, of course, yung karagdagang pondo for the DSWD. Alam niyo po, mabilis naman po yung action na ginagawa ng DBM in terms of replenishing our quick response funds. In fact, umabot na nga po tayo sa 9th QRF replenishment, and as I mentioned earlier, we're now in the process of submitting our request for the 10th QRF replenishment. Batay po doon sa aming experience last year, nakapag-request din po kami, umabot din kami sa 10th QRF replenishment, but papaubos na yung QRF fund natin last year. But ito nga, dahil nagkaroon ng national state of calamity, madadagdagan yung kung ma-access po natin yung NDREAM fund, mare-replenish yung QRF, and hindi po mai-interrupt yung pong pagtulong natin sa ating mga kababayan because funds are readily available. Dito sa nakita kong info nyo, meron kayong right now na available resources na 627 million pesos na QRF. Pagkatapos merong 2.1 na food and non-food items. So kung magre-request tayo ng additional na pondo, magkano yung kakailanganin para matugunan given sunod-sunod yung halos almost every other week may kung hindi man lindol, bagyo, tapos sunod-sunod bagyo, tapos may parating pa na bagyo. Itong sinasabi niyo na pang-10 na request niyo for QRF, mga magkano yung hinihingi niyo rito sa DBM para mas-sustain natin yung pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin? Alan, ang request natin for the 10th QRF replenishment ay nasa 625 million pesos. Yan ay 50% ng ating QRF GAA. Ito po gagamitin natin para sa pagpapatuloy na implementasyon ng emergency cash transfer, and dahil kung matatandaan doon sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Opong, gayon din po ng mga malalakas na lindol in Cebu and in Davao Oriental, ay hindi lamang po tayo tumulong in terms of family food packs and non-food items, but we've also implemented emergency cash transfers. At kinakailangan na ipagpatuloy natin nang sa gayon, lahat pa ng mga request ng mga LGUs ay matugunan po natin. Last na lang ko sa akin. Yung nangyari dito kay Tino from Southern Leyte, Cebu, and then other areas ng Visayas hanggang makarating ng Palawan, kung titingnan ang laki ng mga devastation, hanggang kailan kakayanin ng DSWD na tulungan itong mga kababayan natin? Although dapat LGUs yung maunang tumutulong, pero given na nagdeklara na yung presidente ng National State of Calamity, hanggang ilang araw kakayanin ng DSWD na i-sustain yung pagbibigay ng tulong doon sa mga naapektuhan natin nitong Bagyong Tino, at yung preparedness na rin siguro para po sa paparating na bagyo pa para tatama sa Northern Luzon. Alan, kakayanin ng DSWD. Yan ang laging sinasabi ng aming butihing Secretary Rex Gatchalian. Kami po ang nauuna sa lugar kapag may mga bagyo dahil nakapag-preposition na po kami ng mga food and non-food items. At kami po ang huling aalis doon sa mga lugar na devastate ng mga bagyo, sapagkat we wanted to make sure that we support the recovery o yung pagbangon ng mga disaster-affected families. Yan po ang mandato ng DSWD, matulungan na ma-restore yung normal psychosocial functioning of families and individuals who have been affected by various disasters. Kaya kakayanin yan ng DSWD. Gaya ng nabanggit ko, Alan, meron pa po tayong sapat na resources in terms of standby funds and stockpiles, and we're in the process of requesting for additional funds from the DBM to replenish our quick response fund to enable the department to sustain our ongoing disaster response operations. May question po. Good morning, ma'am. Ang Cebu talagang inanod ng nalubog sa baha. Yung po bang office natin ng DSWD sa Cebu ay
naapektuhan din? Paano po yung mga warehouses natin do'n? Hindi ba naano din ng mga baha yung ating mga food packs do'n? At, ano po, kumusta po yung operasyon nila ngayon since sinasabi po natin na marami pong putik, mahirap pumasok dun sa mga tao. Paano po yung update natin do'n? Angie, batay naman doon sa ulat ng aming pong field office ay hindi po naapektuhan yung ating pong regional office, lalo na po yung ating Visayas Disaster Resource Center. Hindi naman po ito pinasok ng tubig baha at hindi po naapektuhan yung pong mga food and non-food items na nakapreposition po doon. Sa kasalukuyan, ongoing yung production po ng mga family food packs doon po sa Visayas Disaster Resource Center. At sa katunayan, meron nga po tayong mga volunteers ngayon na tumutulong sa pag-repack ng mga family food packs. I was informed, in fact, nabanggit rin to ni Yusek Dayan doon sa briefing with the President kanina na meron din po mga reservists ngayon doon sa Visayas Disaster Resource Center na tumutulong sa pagre-repack ng mga family food packs. So, to answer your question, Angie, ongoing yung ating operations. Normal po ang operations natin sa mga lugar na iyon, sa ating mga pasilidad, I mean to say. And of course, hindi naman po na-interrupt yung ating pong pagpapahatid ng kaukulang tulong dun sa mga lugar na naapektuhan. While of course there are some challenges, gaya nga ng nabanggit ko, there are roads that are impossible. Some areas ay nahirapan pa po tayo na makipag-communicate. But we've already reached out to the local government units, and once na okay na po yung mga daan, tiyak tayo na makakarating doon yung mga tulong po natin. Puwede po bang paki-mention ano yung lugar na nahirapan tayo na pumasok dun sa mga affected ni Tino? Angie, batay doon sa aming ulat as of 6 a.m. this morning, doon sa City of Talisay, ongoing pa yung data gathering natin doon sapagkat medyo challenge pa tayo in terms of teleco. And of course, yung pag lumakad o dumaan doon po sa mga roads. Yung telcos kasi naka-rely yan sa kuryente. So kung walang kuryente, walang telcos. Yun yung challenge dun sa Talisay. So ang isa nating reason is puno pa ng putik yung daan kaya hindi makapasok sa ibang lugar. Yung sa iba, Asik, di ba nagfla-flashing na? Pero yung merong makakapal, talagang huhukayin mo yun. Pero ano yan, sa DPWH na yan. Dano? Good morning. Ma'am, curious lang ako kasi 'di ba yung sa Cebu, kakalindol lang. Although I understand this is like the nasa northern part, no? So kumusta sila? Batay doon sa, actually, tinanong natin yan sa field office immediately after the onslaught of Typhoon Tino, and batay naman doon sa report ay hindi naman daw po naapektuhan. In fact, yung mga nakatira doon sa Bayanihan Village ay hindi naman po nasira yung kanilang mga tents, pati yung mga smart houses na kung saan doon po sila nanunuluyan. Bago pa nga tumama si Bagyong Tino, marami po ang nag-reinforce ng kanila pong mga tents. Meron din yung mga tiniklop, nakitira muna doon sa mga smart houses. And maayos naman po yung pong mga sitwasyon nila doon. Patuloy natin silang ina-assist, and hindi naman po umalis doon yung ating mga camp managers, mga members of our quick response teams na tumutulong doon sa mga local camp managers natin. Mabuti yun, Asik, na spare, no? Yun nga lang, ang nakakalungkot, tinamaan naman yung southern part. Na ito rin yung tinamaan ng Typhoon Odette noong December 2021. Tama. Dumapa din yung areas na yun. Pero ma'am, sorry. Ano lang. Segunda ko lang. So technically okay sila, no? Pero how were they nung mismong dumaan yung bagyo? Ano yung naging epekto ng bagyo dun sa tents and smart houses? Although syempre ipso facto hindi naman structurally damaged, pero ano yung pinagdaanan nila nung what did they go through nung time na yun? Like did they experience din yung malakas na hangin, yung nabaha din ba sila for a time? Yun nga lang hindi not as affected as the other areas of Cebu. Ano yung info? The information that we got was that of course inulan, meron ding hangin, malakas din yung hangin, but
hindi naman po tama yung nabanggit mo, hindi naman na-damage yung mga houses, yung mga tents. Kasi sabi ko nga kanina, before Typhoon Tino hit, meron sa kanila nag-reinforce na nung mga kanilang mga structures, meron umalis muna, tiniklop yung kanilang mga tents doon. Again, as part of the preventive measures undertaken by the local government unit. Next. Yeah. Ano nga name mo? Earl po, Earl IBC 13. From Earl IBC 13 po. IBC. Yes. Good morning po. Ma'am, may mga namatayan, unfortunately, doon sa mga probinsya. And as I understand, meron ding mga in-offer ang DSWD for them. Nakausap niyo na po ba yung mga kaanak nito? Oo, na kung ano yung kinakailangan nila? And with that, ano rin yung mapapangako siguro ng ahensya para sa assistance with them? Paano sila makaka-recover? Yes, naka-ready ang Department of Social Welfare and Development to provide burial assistance doon sa mga pamilya na may mga miyembro na pumusay bunsod nga po ng epekto ni Bagyong Tino. Under the assistance to individuals in crisis situation, meron po tayong burial assistance. So, nakapag-reach out na po yung ating po mga social workers doon sa mga naapektuhan, and we will ensure na other assistance will also be provided, such as psychosocial interventions, kasi sa mga ganitong pagkakataon, napakahalaga na masuportahan din natin yung non-material needs noong pong mga kababayan natin, especially na malaking dagok o malaki yung naging epekto nitong Bagyong Tino sa kanila pong buhay. So we will make sure na yung immediate assistance, yung safety nets ay mai-provide, but we will again make sure that other interventions will be provided. Follow up ko na lang din po. Doon sa hinihingi ninyo na 625 million pesos for the 10th QRF request, would that suffice na ma'am yung ongoing na pagsuporta ninyo doon sa mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol, tapos yung ngayong gumugulong at tumataas pang numero ng naapektuhan ng bagyo, at yung paparating naman na super typhoon na tatama sa Luzon? Sapat na po ba yung 625? Well, yes, sapat po iyan para masustain natin yung isinasagawa natin na pag-preposition ng mga goods in preparation again for the effects of Typhoon Uwan, at para matugunan yung pangangailangan ng mga naapektuhan naman nitong si Bagyong Tino. We'll have to assess the situation. Kasi dito sa mga nabanggit ko kanina, may nag-declare na po ng mga bayan at probinsya ng state of calamity. And kung mag-request ang mga local government units na ito ng emergency cash transfer or financial assistance, we will have to implement ECT, provided of course that the required trigger mechanisms are present. Unang-una, for ECT to be activated kasi, dapat may declaration ng state of calamity. Dapat po nakalagay o naka-reflect doon sa situational report ng mga local government units na marami pong mga pamilya ang severely or slightly affected, and there's already market operability, and ECT is identified as one of the interventions to support the early recovery of those who have been affected by the disaster. So if these trigger mechanisms are present, we will activate yung pong emergency cash transfer. If that will happen, we will need additional funding. And dahil nga nabanggit ko kanina na nagkaroon ng declaration ng national state of calamity, and we could access the other funds and resources of the national government, pwede po tayong mag-request para po masuportahan itong implementation ng ECT. Thank you, ma'am. Clarification na lang po from our end. Kasi yung nasabi niyo po kanina, ma'am, na malapit nang maubos yung fund, magkano po yung natira nung at that moment in time na sabi niyo parang bibitinin na to, ganun? Magkano yung... Well, I didn't say na mabibitin, Apo. But based on our Pero yung natira, experience ma'am. kasi, based on our experience last year, na umabot nga kami sa 10th QRF replenishment, but funds were near depletion na at that time. So, it could be the same case, at this point. But I do not know exactly how much is the remaining fund under the QRF.
because there are other government agencies that are also able to access the QRF. Mhm. So kami po sa DSWD, nagre-request kami dahil kinakailangan nga namin at there have been massive disasters that affected our country and so many response efforts need to be undertaken. Ms. Pamberton. Asek, di ba sa may- QRF may certain amount na dapat mag-replenish na? Kaya hindi nagsisiro balance yun. Yes, tama ka dyan, Sas. Tayo sa DSWD, once we've reached 50%, may threshold kasi yan eh. Once we've obligated 50% of our QRF fund, pwede na po tayong mag-request ng replenishment. But take note that other government agencies also are able to access the QRF fund. So lahat po tayo nagsasubmit ng request sa DBM and then DBM allocates depende doon sa mga requests. But that fund is not naman po unlimited. Siyempre, ano rin yan eh, pwede rin yan ma-deplete o ma-exhaust. But pwedeng i-replenish rin yun dun sa entering fund. From my part po, clarification lang po. Kanina po sinabi nyo yung standby funds natin is 627 million. Iba po ba ito doon sa 625 million na hihingin po nyo for replenishment? That's correct, Angie. Yung 627 ay standby funds natin. Ang lahat po kasi ng field offices natin, ina-allocatean natin ng kanilang standby funds. Bakit po? 3 million yan per region. Bakit po? Meron tayong mobile kitchen. Kinakailangan po nilang gastusan yon. Kailangan pong bumili ng mga raw materials para may mailuto dun sa mga mobile kitchen. Kinakailangan din po nila ng transportation expenses, lalo at sila po ay nagpapahatid ng mga family food packs sa iba't ibang mga bayan. So nag-i-incur sila ng transportation expenses. Pwedeng gasoline din po iyan, lubricants, or other possible transportation expenses. So binababaan po natin sila. Standby funds yon so that anytime nakakailanganin for disaster response operations ay may magagamit po silang pondo. Dito rin po sa central office, meron din po tayong standby funds because there are operational expenses na nai-incur po natin on a daily basis. Yan po nagagamit. Mabilis actually yan na magamit ng ating pong departamento. Hindi lamang po iyan, meron din po tayong stockpiles. So, once na ma-reach na po natin yung 50% nung ating QRF allocation, pwede na po tayong mag-request ng karagdagan. So, magsasubmit na po tayo ng 625 na replenishment request. Ma'am, yung pong 3 million per region dun sa standby funds, depende po dun sa needs nila or the bulk of the 3 million will be given to them? Standby funds yan. Based on our guidelines, may standby funds po ang ating mga field offices na 3 million. hiwalay Aside from the food packs na Hiwalay din po naka-preposition. ito dun sa QRF na pera talaga na sinasabi niyong mauubos na. Hindi kasama. Basta ito, standby funds, hiwalay sa Okay. lahat. Pag bumaba po ang pondo ng DSWD, meron po tayong line item doon na QRF, Quick Response Fund, no? That's reflected in our General Appropriations Act. Sabi ko po, once na maging 50% na yan, magamit po natin, pwede po tayong mag-request ng replenishment para buo pa rin po yung ating QRF fund. Ngayon, from that, nagbababa po tayo ng tag 3 million sa bawat region. Again, standby funds po yan so that in case of any eventualities, magkaroon ng disaster doon sa lugar, meron po sila magagamit na standby funds. And that is also replenishable from our fund dito sa Central Office. Alright. Okay. Ma'am, additional clarification pa rin dun sa QRF. Kasi 'di ba, yung binabanggit ninyo, yun nga to answer the question na kaya pa ba nung funds natin. The way paano ba nagwo-work dun sa QRF? Hindi pwede bang parang mag-advance na in anticipation kasi itong si Juan, 'di ba, posibleng hindi lang ito yung huli. And we're still in November, may isa't kalahating buwan pa, give or take. So
posible ba for DSWD na pa-preposition ng QRF for in anticipation for other hypothetical typhoons or one at a time muna? Yung standby funds na Yung 10 million ng ating for PhilHealth. QRF replenishment. Replenishment. Kasi syempre, ito, gagamitin din to for relief operations, di ba? Yes, based on the guidelines, ang Quick Response Fund ay ginagamit po natin for disaster operations. Yes. There's a disaster na that we need to respond to. Kaya ang Quick Response Fund hindi pwedeng gamitin for like capacity building activities. Ayan, iba yung pondo na yan. Well, ginagamit natin or yung kasing mga preposition goods natin, yung mga family food packs, ang funding niyan nanggagaling rin sa Quick Response Fund. So, nakakapag-procure tayo ng mga raw materials, napapack natin yung mga family food packs because that's for our disaster response operations. Ngayon, na-preposition po natin, nadadala natin doon sa mga iba't ibang lugar na posibleng maapektuhan ng mga kalamidad. The reason, So in a way, that is anticipating the effect of a disaster. The reason I'm asking is kasi yung binanggit ninyo kanina na kaya isa sa mga effect nung pag-declare ng national calamity is mas mabilis or kumbaga tumaas yung capacity ng na pwedeng i-requisition na replenishment sa QRF. So mas mabilis yung replenishment, mas posible yung replenishment and tuloy-tuloy yung operations. For this one, pero paano dun sa ibang mga, kasi 'di ba yung state of calamity, 'di ba, parang meron namang hindi forever yan 'di ba? So pwede bang gamitin, a hypothetical question, policy question, pwede bang i-take advantage tong time na to to requisition for more funds for the QRF in anticipation sa mga bagyong darating posible ng December, or hindi pwede yon, kailangan hintayin muna na magkaroon ng disaster Okay. bago Let mag-requisition? me clarify muna. Yung declaration of a national calamity, sabi ko, will hasten yung rescue, recovery, relief, and rehabilitation efforts because magagamit nga po natin yung iba't ibang mga resources of the national government. And in addition to that, pati yung mga international humanitarian assistance could also come in. Again, with the intent of speeding up, hastening disaster relief and rehabilitation efforts. So just to clarify, kaya nga sabi ko kanina, yung magagamit natin yung karagdagang pondo will actually hasten yung relief efforts po ng DSWD. So kung kakailanganin ng karagdagang mga food packs, hindi mai-interrupt yung pong ginagawa natin na disaster response operations because we are able to access the fund and we are able to use it for our operations. Asek, tanong ko lang, ito bang 627 na standby fund nyo ay hiwalay pa dun sa QRF ninyo ngayon? At yung right now, magkano ang QRF ninyo? I'll have to check, pero most of this ay galing sa ating QRF. So itong 627, most of that ay galing po sa ating QRF funds. Galing sa QRF. Kasi nabanggit nyo kanina, the moment na umabot tayo sa 50%, nagre-request na kayo sa DBM ng pondo. At yung kanina nga ni-request nyo ay 625 million pesos. So ibig sabihin ba, yung QRF ninyo sa DSWD nasa 1.2 billion because nag-request na kayo ng 50% para sa DBM ng additional na fund dahil umabot na kayo dun sa 50%. That's pondo. correct, Alan. Yung pong QRF na allocation po natin as reflected in the General Appropriations Act ay nasa 1.25 billion pesos. Asek, para lang So sa ngayon, nasa 600 na lang. Iwalay pa to dito sa 627. Actually, yan yun eh. Yan na rin Yan to. yun, Alan. Okay. Asek, clarify na rin natin. Yung ECT nanggagaling din sa QRF.
Tama, because ECT is a disaster relief intervention. Ito yung Disaster response intervention. maliban sa mga food packs, after some time, kailangan nila ayusin yung bahay nila Mhm. and other needs. Kaya nagbibigay tayo ng emergency cash transfer. Tama, Sas. Kasi yung pong ating emergency cash transfer, flexible yan eh. Maaring gamitin yan na pambili ng mga ibang food items na hindi po nilalaman ng ating mga family food packs. Maaari rin nilang gamitin yan na, na pang-repair ng mga nasira nila ng mga tahanan. Maaari rin naman nilang gamitin yan para sa pangangailangan ng gamot or other needs of the family members. Very flexible yan. Actually, it empowers yung pong mga disaster-affected families because it allows them to decide where to use this money and which needs will be prioritized. Kaya nga mahalaga, Sas, yung nabanggit ko kanina that it should be reflected in the situational report of the local government units that there's already open markets. Kasi saan mo naman gagamitin? Pera, no? Pera Kung kung hindi pa naman po bukas Yes, ang mga tama. local markets. So that's one of the trigger mechanisms. Tapos yung computation ng ECT, 75% of the regional wage, tama ba? Tama. It's 75% of the regional minimum wage multiplied with the number of days na kakailanganin ng tulong. Subject, of course, to the availability. Kaya laging may butal. Hindi eksaktong 10,000, hindi eksaktong 5,000. Tama, kasi sa tinatanong ng mga iba, Bakit sa may mga beneficiaries butal? natin, ng mga identified disaster-affected families na bakit daw merong butal. But ina-explain nga po natin that it's 75% po kasi of the regional minimum wage rate. May question pa? If Si ever Earl. the next super typhoon will hit, there's a possibility na merong 11 QRF replenishment fund request. Sorry. Meron pa po bang, for example, after po nitong typhoon at tumama naman na yung susunod, magre-request po ba tayo ulit ng another QRF if ever needed? Well, if there's a need to request for additional funding, we will definitely do so because we wanted to ensure that the necessary and appropriate interventions will be accorded or will be extended to those who have been affected. Especially that our interventions are not only limited with the provision of food and non-food items. Sabi ko nga kanina, we're also providing other interventions like emergency cash transfer. So if there will be, but of course, we're not naman po praying na maging massive yung pong effect nung disaster. But if in case there will be a need to implement other interventions, we will request for additional funding. Ma'am, for context na lang, would we know kung gano'n na, meron ba tayong record, for example, ng sa isang taon, gano'ng kadaming QRF requests ang nagawa natin? Well, last year, we've requested up to 10. Up to 10. Yes. So, possible na this year, ito yung isa sa taon na may pinakamarami tayong QRF. Hindi naman po natin hinihingi, kasi ibig pong sabihin yun, marami talaga ang mga naapektuhan ng mga disasters. But again, in case there is a need, we will make another request. Asek, sa history ng, matagal ka na rito sa DSWD. Sa history ng DSWD, ano yung pinakamaraming QRF? Last year, 10. 10. So hindi pa umabot ng 11, 12. Hindi pa po umabot. In the previous years, in the previous administration, sumaabot lang po kami sa 2-3 QRF events. Ibig sabihin talagang ang daming calamity ngayon. Yung isasubmit namin this week, pang-10 na po. And that's enough to cover itong uwan. Tama ba? Well, Depende. sabi ko nga, again, depende doon sa magiging epekto ng bagyong uwan. So baka ma-break yung 10. Sabi ko nga, hindi naman natin hinihingi. Kasi ayaw naman po natin na marami talaga mga kababayan natin ang naapektuhan. But if there is really a need, I think it's our responsibility and our moral obligation to assist them. So kung kaya kinakailangan maghingi pa po tayo ng karagdagang pondo. Kim? Asek, good morning. So, ma'am, bukod dito sa food packs natin, well given, ito yung binibigay natin. And other interventions, sabi niyo po kanina, meron din tayong binibigay. Pero yung cash assistance ba, meron tayong ibinibigay dun sa specific family na talagang affected ng
Typhoon na Tino at magkano yung ibinibigay po natin na cash assistance, ma'am? Yung amount, ma'am. Yeah, yun yung nabanggit ko kanina, Kim, na emergency cash transfer na ang computation niyan ay 75% of the regional minimum wage rate multiplied by the number of days that is needed to support the recovery of those who have been affected by the disaster, subject of course to the availability of funds. Isa po yan doon sa yan nabanggit ko, narinig ko, Angie, maximum of 90 days yan. Up to a maximum of 90 days. Sample computations, ma'am. Baka meron po kayong maibigay sa amin na yung amount talaga direct at 10,000 per family ba, per individuals? Di ba, Asek, ang ano dyan, partially damaged 5,000 plus, yung totally damaged 10,000 plus, tama ba? May naging changes kasi doon sa ating guidelines, hindi na lang partially or totally damaged yung ating eligibility criteria. Kinakailangan severely. Sa binago na. Oh, yeah, Severely or affected. slightly affected. Kasi nakita natin, based on the implementation of the ECT, nakita natin na hindi lamang po yun dapat ang maging batayan. Kasi marami rin naman pong affected na hindi nasira yung kanila pong mga bahay, but nasira yung kanilang livelihood. No? Kaya kinakailangan na i-assist din natin sila. But doon sa tanong kanina, kung meron akong sample computation, ibigay ko po, ipinapahanap ko lang. Lahat ng computation may brutal. Walang eksakto ka, ma'am. Yes, ang natatandaan ko, 10,123 Tondo fire. Yan. Kim ha, 10,123 ang isa sa mga natatandaan ko na amount na binigay po natin. Doon naman sa naapektuhan ng sunog sa Tondo. NCR kasi yan, mataas ang wage rate dito. At sino po, ma'am, ang namimigay nito? DSWD or the LGU na nakakasakop doon sa affected areas o doon sa affected community, ma'am? It's the DSWD, Kim. But of course, we work with the local government units because it's the LGU which identifies kung sino yung mga severely and slightly affected families. But that's the list is being vetted still by the field office. Last na yan, ha? Sinabi nga po natin na hindi naman talaga natin hinihingi kasi ayaw naman talaga natin ng kahit anong kalamidad. But given that we're on the 10th QRF request and possibly malakas yung bagyo na tatama at hindi yun yung huling papasok sa bansa ngayong taon, would DSWD say then on their behalf na ito yung isa sa mga taon na pinakamarami talagang sunod-sunod na disaster yung nirespondehan natin compared to other previous years and even just last year po, ma'am? Alam mo, Earl, taon-taon magkakaiba yung sitwasyon. Yung bilang ng typhoons magkakaiba kada taon. This year was different because there were 2 strong earthquakes that hit our country, in particular Cebu and Davao Oriental. So I really couldn't compare one year with another because some disasters cannot be predicted, such as earthquakes. But on the part of the DSWD, we just wanted to be ready always because we know that the Philippines sits in the Pacific Ring of Fire and that we're highly vulnerable to various hazards and disasters. And there are a lot of poor and vulnerable and marginalized populations in the country. Kasi baka sabihin, maraming naapektuhan, but why is DSWD so focused on the poor, the vulnerable, and the marginalized? Because in disasters, all are affected. But the poor, the vulnerable, and the marginalized are disproportionately affected. Sila po yung mas naapektuhan. Sila po yung walang mga resources to enable them to recover quickly or promptly from any disasters. Kaya sila po agad yung tinututukan natin. But then, sabi ko nga, nakahanda po tayo. Laging sinasabi ni Secretary Rex Gatchalian na we should always be ready. It's okay to err as long as we err on the side of caution. Kesa magulat po tayo na hindi po tayo nakahanda. Jopel.
makikita po natin sa nangyari sa Cebu. Hindi lamang po mga talagang may hirap yung tinamaan ng dilubyo, yung naapektuhan. Yung iba, wash out, pati yung pati yung bahay nila, yung mga sasakyan nila nadamay. Doon sa mga class A or nasa middle income earners, sa mga middle class, may support rin ba tayong binibigay para sa kanila? Again, it's upon the assessment of the local government units. Kung sila po ay naitala na apektado, either severely or slightly affected, we will ensure that we extend the appropriate assistance. So may mga requirements pa po na kailangan? Wala po tayong requirements na kinakailangan kung hihingi po tayo ng mga family food packs. Kasi once na na-identify po kayo na affected, kayo po ay dinala sa mga evacuation centers, you've been displaced, you will be assisted by the department. Sa panahon po ng mga kalamidad, wala pong Class A, wala pong Class B, wala pong Class B. Tingin po natin dapat nababahaginan ng tulong. Ano po? But sabi ko nga, pinakabibigyan talaga natin ng prioridad yung mga kababayan natin na wala pong kakayanan na makarecover agad mula sa kalamidad po na ito. But we wanted to make sure that no Filipino family goes hungry amidst this disaster because that's what the President has instructed us to do. Tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom. Thank you, ma'am. Well, alam niyo po yung assistance to individuals in crisis situation, wala naman po iyang pinipili. Basta na-assess ng social workers natin na in crisis at nangangailangan ng tulong, babahaginan po natin ng kaukulang intervention. Dito po kasi sa assistance to individuals in crisis situation, even if you have the means, even if you have savings, but once the social worker assesses you as in need, in crisis, wala ka ng support services, wala kang external resources, pero napakalaki ng kakailanganin mong requirement o financial requirement to address your needs, maaari ka pong matulungan ng DSWD. Kasi again, based on the assessment of the social worker, you are in crisis. Last question. Alan. Mabilis ba yung relief or on regular days na nag-request kayo gaano kami kayo kung natin case of calamity, mas mabilis kaya? Alam mo, Alan, gaya ng lagi kong sinasabi, we're very grateful to the Department of Budget and Management because all of our requests for QRF replenishment were favorably acted upon. At hindi lamang po favorably acted upon na mabilis po nilang tinugunan. Walang isang linggo ay agad na ibinaba na po yung aming request for QRF replenishment. So ngayon natin ang case of calamity, parang ganun. That's always possible. We're very hopeful, no, Alan, na lahat ng mga posibilidad ay mangyayari para hindi po ma-interrupt yung ating isinasagawa ng humanitarian activities and disaster response efforts. Pero kasi may instruction din talaga si President Marcos, di ba? Kapag ka DSWD may sakuna, i-release agad yan kasi yung policy niya na dapat walang maiiwan. Tama, Sas. Kasi nga sabi ni Presidente, dapat agad po nating matugunan yung needs ng mga disaster-affected populations. So kung wala na question, Asek, final words? Maraming salamat Bago po. siya pumunta ng Cebu. Maraming salamat po sa pagkakataon again na meron po tayo para makapagpahatid tayo ng ulat sa ating pong mga kababayan. During this period, mahalaga na malaman po ng ating mga kababayan kung ano yung efforts ng ating pong pamahalaan para po mapanatag ang kanilang kalooban, lalong-lalo na po yung mga naapektuhan. And like what we assure the public in all of our interviews, hindi nyo po kinakailangang mag-alala sapagkat ang inyong pong pamahalaan sa ilalim po ng pamumuno ni President Marcos Jr. at ng aming pong butihing Secretary Rex Gatchalian, kami po ay nakahanda na tumulong sa inyo. Gaya ng nabanggit ko, kami po ang unang
nandyan sa mga lugar na naapektuhan dahil may mga goods na po kami na naka-preposition. It's just a matter of releasing this to the affected families. And kami rin po yung huling aalis sa inyo pong mga bayan para matiyak na kayo ay nakabangon mula po sa naging epekto ng kalamidad. Again, we would like to assure the public that the national government ay nagtutulong-tulong po. Lahat ng ahensya ng national government ay nagtutulong-tulong para po ma-address ang pangangailangan po ng bawat isa sa atin. So thank you, ASEC. May acronym na tayong bago. First to arrive, last to leave. Yes. Fall. Thank you sa mga kasama natin sa media. So see you next week. Kung meron pa kayong gustong itanong kay ASEC Irene, pwede niyo siyang interviewin after this. So thank you. See you again next week.